Never quit. First of all, I have been hired for a specific purpose, and that was for the confirmation proceedings. Attorney Nick, there's a lot of information circulating online right now that you actually quit your job as the part of the defense team of the former president. How true is that? It's totally false. I never quit. First of all, I have been hired for a specific purpose, and that was for the confirmation proceedings. We've concluded the confirmation proceedings. We hope that we will succeed in not having the charges confirmed. However, if the charges are confirmed, then it remains to be decided whether I will stay on or not. It's not my decision to make. It's the decision of the former president himself. He's the client. He decides. He decides, obviously, in consultation with his family. But it's not the family who decides. I have to stress that. It's not the vice president, as many people would like to think. She had nothing to do with my being hired. At the end of the day, I'm sure that many people would be glad to see the back of me, but that remains to be decided. So, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. Nako, magandang araw to sa atin. Pero sa mga DDS, medyo masama ang kanilang mga magiging gising ngayong araw po ng Sabado. Dahil nga po, nako, etong si Kaufman, bumitaw na daw po. Yun ang unang napabalita at sabi nga ng GMA at nitong ABS-CBN, eto daw pong si Kaufman ay nagwi-withdraw na as defense counsel para dito kay Digong. Yan po yung napaunang balita. Kaya nga naisip ko, baka mamaya etong si Kaufman ay tingin niya siguro talaga napakahirap ipagtanggol ni Digong at mukhang hindi po talaga kayang ipanalo sa korte ng ICC dahil po sa bigat ng mga ebidensya. Ngayon, lumipas po mga ilang oras, meron po akong nakitang post na ito daw pong si Digong, ang kusa daw po na tinanggal. Tinanggal daw po mismo ni Digong itong si Kaufman. Doon ako napaisip, okay. Baka nga mamaya itong si Digong ay nahalata na itong si Kaufman ay mukhang hinuhut-hutan lang siya at pineperahan lang. Kasi isang taon at 4 na buwan o 5 buwan na siya'y nandoon. Wala pa rin pong nangyayari. Lahat po ng motion o request o kung anumang gawin nitong si Kaufman ay nasosoplak lamang po at walang nangyayari ni hindi man lang lumusot ang kahit isang motion nitong si Kaufman patungkol doon sa kaso ni Digong. Lahat ng request, pati yung mga interim release, wala pong nangyari. 'Di ba? Yan na nga ang malaking problema ngayon ng pamilya Duterte dahil nga po itong si Kaufman talagang magaling naman to na abogado. Pero meron po itong imahe diyan sa ICC, lalo na sa mga nahawakan itong mga kaso na kapag wala na pong pambayad sa kanya ang kanyang kliyente, iniiwanan na lang po niya ng basta-basta. Nagwi-withdraw siya sa sa kanyang kliyente. Tingin ko may pambayad naman si Digong. Tingin ko may pambayad, maraming pambayad diyan . Mayaman ng mga anak niyan. 'Di ba si Sara, kita nyo napasukan ng 6.7 billion. Si Pulong may 51 billion yan. Kayang-kaya namang magbayad ni Digong dito kay Kaufman. Kaya lang, sino kaya ang papalit? Kasi ito nga po si Kaufman, ito na po yung tingin ko na pinakamagaling ayon sa mga bulong-bulungan at mga balita patungkol po dyan sa ICC. Yan daw po ang isa sa magaling talaga dyan sa ICC sa pagtatanggol. Nako, sino kaya ang makakapalit dito kay Kaufman? Yan ang isang malaking tanong. Dahil nga po, syempre, binitawan Pati yung si Dob, ano pangalan na? Dob Jacobs ba yun? Nako, dalawa na po silang umalis etong si ano pangalan nito? Dob Jacobs. Ayan, nako,
Wala na, talagang sila po ay magkakanda, leche-leche na talaga diyan. Marami nga po akong nakikita din ng mga comment ng mga netizen na parang kinakarma nga daw po talaga itong si Digong dahil po sa ito daw yung consequence of mocking God. Karma really do exist and started serving well. Yan nga po yung mga comment at yan po yung mga post ng ating mga ilang mga kababayan na nagdiriwang po dito ngayon sa pagkaka-tsupi ni Kaufman or kasi hindi pa naman natin talaga alam kung ano ang balita, kung yan ba'y confirm na si Digong talaga ang nagtanggal, 'di ba? Pero ito lang ang isa lang ang ibig sabihin talaga niyan. Napakahirap pong ipagtanggol ni Digong sa ICC. Wala nang iba. Yun lang ang tanging pinaka dito, paliwanag. Mahirap ipagtanggol ang isang Digong Duterte sa ICC sa bigat po ng mga ebidensya, sa tindi po ng mga kanyang mga kinakaharap na mga problema, ay naku talaga pong napakahirap pong ipagtanggol at tingin ko kahit na mas magaling pa kay Kaufman na abogado, parang napakahirap na si Digong ay uuwing inosente mula po sa ICC. Nako, yan po ang mahirap kaya dapat po talaga wag pong pagsasalitaan ng masama ang Panginoon, 'di ba? At wag pong magsusumpa, wag magsasalita ng hindi maganda sa ating amang lumikha. Nako, yun na nga ba yung sinasabi ko. Kaya kita nyo, damay buong pamilya. Kita nyo si Sarah, sa halip na maiangat ang sarili dahil sa pagdedeklara ng kanyang kagustuhan na kumandidato sa darating na 2028 election, wala pong nangyari at talagang hilahod. Hilahod. Si Rapi Tulfo, hindi pa nga nagdedeklara yun eh. Pinipilit pa nga lang na kumandidato. Kita nyo, katapat na ng percentage ng gustong bumotong maging presidente si Tulfo at si Sara. What more pa kaya kung magdeklara yan si Tulfo? What more pa kaya pag magdeklara si Lenny? Si Lenny nga, ilang beses sinasabi, hindi siya kakandidato. Pero humahabol po siya sa percentage dito sa survey dito kay Sara Duterte at dito kay Lenny, 'di ba? Kaya nga po ito, talagang kinakarma po si Digong dahil nga po sa kanyang ginawang pagtatatwa sa ating Panginoon. Yan ang napapala nitong si Digong. Kung tutuusin, napakagaling at napakatibay ng kanyang abogado na si Kaufman. Pinagkakapitagan nga yan ng mga DDS eh. 'Di ba? Nito ngang nakaraan na na chismis na yan daw po umalis na o inalis na o tinanggal na. Pero chismis lang daw 'yon. Pero ngayon nagkatotoo na. Nako. Yun na nga ba yung ating sinasabi. Kaya napakahirap po talaga na ipagtanggol ang mga Duterte. Kahit nga yung mga vlogger lang hirap na hirap sila ipagtanggol Kaya nga ang mamahal ng bayad dyan sa mga vlogger na yan Biruin nyo yung ngongo, binabayaran ng pagkalaki-laking halaga. Kasi nga po, ang hirap ipagtanggol ng kriminal, mahirap ipagtanggol ang taong masama. Kaya nga ang laki ng bayad sa mga vlogger dyan kasi nga po, masasamang tao ang kanilang pinagtatanggol, mga kriminal. Ngayon, etong si Digong, paano pa ipagtatanggol yan ng kahit sinong abogado? Tingin ko sa tindi ng mga ebidensya na ipinasa nila Trillanes, ng lahat ng mga nagdemanda, mga biktima ng EJK dito sa Pilipinas na nagsampa ng demanda doon sa ICC. Kahit siguro sinong abogado kapag binasa yung yung mga complaint affidavit at mga ebidensya laban kay Digong talagang manlulumo at mawawalan ng pag-asa at panghihinaan ng loob
na ipagtanggol si Digong. So yun lamang po, abangan pa natin ang mga update dito. Mahaba pa to, marami pang mangyayari. Sino kaya ang papalit kay Kaufman? Ano nga kaya talaga ang dahilan? Abangan po natin ang update dito sa balitang ito. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo, chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.